Hello guys, hello mga ma'am ug mga sirs. So karon is Good Friday and holiday pod karon sa India, diri sa Eastern India where I am. Then diri ra jud ko nagpuyo sa akohang accommodation sa ilahang guest house. So ugma pa nako plan maglaag kay ugma na may open naman siguro ang mga stores, more daghan ng stores ang open kay karon man god daghan magupog mga Catholics diri sa kaninga part sa India. So basi na uban ng mga stores is closed. So then because taas ang time nga wala ginahimo, so I thought of making this video. I have more time on reflecting on what's happening in my life, reflecting on myself, about my goals in life and what I am pursuing in life, where I'm heading to in life. So, and gusto ko nga i-share sa inyo ang kanang ang akuhang kung ang akuhang mga mga purposes sa pag-ani nako sa India is na-achieve ba or wala, no? Unsa na status? So unsa naman mga memes, unsa na mga status sa akuhang life diri karon. So I am here in India for 5.5 months, no, for a fellowship. So basically mag-research ko diri, no. And for the number one purpose nako diri is actually ang una jud is to gain more perspectives in life, no, to gain more perspectives in life. So so far it is achieved, no, makaingon ko nga achieve siya kay I am immersed in a new culture. Gipili na ko ang India kay kanang kuan bitaw siya kanang it's very different from the culture sa Philippines. It's very rich. Kita nato sa kanang Facebook, sa YouTube nga jud interesting kayo ilang culture. They have interesting religions, interesting peoples. Ang ilang food is something nga murag ganahan jud pud ko ma-experience or matilawan. So far tanan na siya ako ang na-experience diri And naapay ka ng aside from that is ang mga tao po diri kay very accommodating. So ginatagaan po ko nila respect and they're most of them are excited nga and are honored nga naay foreigner nga nianhi sa ila, no. When they know nga gikan ko sa Philippines, they are very excited and they're always asking me nga kamusta na ba ko ana. So to the point gani nga murag annoying na siya kay kanunay sila mga musta, no. So then ang mga perspectives na ako nag-increase pod when it comes to kanang kay I'm connected man. I'm in an organization here. So I'm in a research organization institution here. So ma-compare na ko ang situation, in the Philippines where I work and diri pod. So basically it's the same, the same structure, the same systems. I mean
The same ang pagdadaanan ng mga empleyado, ang 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 agihan bitaw sa mga employees. So the same, sometimes you will have nice bosses, nice imong supervisor, sometimes dili pod, no? So usahay mag-suffer pod ang mga supervisees, maingana. So it's the same so kanang maka-realize pod ko nga kanang kuan ba kanang human nature and society are basically the same. Ano lang siya, it's evolving, ang uban nga mga work organizations, ang mga uban nga mga human societies are less developed, ang uban ay kay more developed. So it is just in different stages of development, no? And sa kada stages na atay mga important learnings nga atuhang pwede nga baunon, nga pwede na to dalhon going to the next stage. So ingana na jud siya. So as a part of these organizations, no, as an healthy member of these organizations, kinahanglan lang jud nga kanang atuhang i-ano ba kanang himuon na to nga mas equipped or mas skillful, no, puno ta og knowledge ug skills kung sahon nato pag navigate sa kani nga mga complicated nga mga systems, no. Kinahanglan lang jud nga i-navigate, no. Then mo na siya, no, ang increase in perspectives, no. Number one, so ma-improve akong perspectives in life. Kay kabalutan nga ang ako para magud sa ako once nga mag-increase ang perspectives nako sa life, kanang kabalo ka nga ang ako mga plans in life bitaw mas ma-fine tune siya. Kay halimbawa kung wala pa din na ako nakita nga side, for example in sa isa ka ano, 'di ba, sa isa ka cube, no, cube, for example ang dice. So kung wala pa nimo nakita ang katong other side, diri ka lang nga side permi makakita sa kanang nasa imuha nga side. So ang the other side is di mo makita. So ang imong perspectives nakakulong lang sa kanang side. But then if you see the other side, so makita nimo nga ingana day siya. So naa day different ways of living my life. Pwede day nga ani, kay wala pa man ako nakita sa una, so wala na ko nag-consider sa akong plan, but now ano day siya, pwede day nga naon ako, mas tsada day ni siya, mas nindot day ni siya, so nga na siya. So kanang so far, no, number 2 di ay number 2 na to nga goal magod, kay para nga magkaroon ako ng mas magandang plano din sa buhay. Yun, I can reflect on it with the things that I see here. So actually naano man pud siya kanang with my my exposure to a different environment, to a different culture, mas nakapalayo ko sa Pilipinas. So mas nakita actually nako ang kanang ang ako ang kinabuhi sa Philippines. Kanang bitaw kung wala na ka sa imuhang life, old life, isa kanimo siya mapagtagpi-tagpi kay kanang naano na ka ba, nang murag naa na kay bird's eye view. So kung sa una naa ka sa isa ka circle, then naa ka didto, then you're so busy, no, sa katong nga circle, within that circle. But if you go out of the circle, so mas makita nimo ang mga ano bitaw, ang mga panghitabo on how things are being connected among each other. And then unsa ang pagkakasunod-sunod sa mga bagay-bagay, unsa ang hierarchy sa importance sa imuhang
different aspects of your life, mga ana. So, mas makita nimo siya, mas maklaro siya. So, mas naklaruhan ako siya, mas kita na ko siya klaro, then, now I'm having a clearer vision of unsay akong ganahan nga may tabo sa akong life, no? After 2 years, no, kay in 1 year time sure naman pod ko kung sa akong plan, but after 2 years, 3 years, 4 years, 5, no, up to 10 years, so kay I think magud nga murag na ako sa crossroad sa akong life karon, no, so I think I will change directions. So kinahanglan jud pod nako nga ma-assess ang current life situation ako karon para nga next plan will be based jud sa kung unsa ang pinaka nindot nga ano bitaw nga step based on my situation now, no? Unsay next step, unsay next nga maayo nga step. Then so nindot siya, no, nindot siya. Then ang third one is nga mga goals pod nako diri nga nako sa India is actually the financial aspect or financial security. So which is na-achieve pod nako kay kanang na-meet jud akong expectations on this one kay for example, so going here in India kay naaman may ginatagaan man mi og kanang fellowship allowance or stipend or fellowship amount, monthly na siya. So it's for our living expenses. Actually kay tungod kay diri sa India kay ano man kaayo kanang namag ko sa bukid, na ako sa hilly areas. So diri simple lang jud ang life, then barato ang mga palitonon og wala kaayo og mga shops, wala gani po kaayo mga restaurants. So dili jud ka makagasto. More in nature lang jud ang imong makita diri, no? More on pine trees, ang cold na climate, imo ma-enjoy diri. So wala kay kagastuan jud diri. Then wala man pud ko kay ko'y mga friends. Kay pag upa man ko diri, so syempre wala pud tay di pud ta makalaag og maayo. So karon dako jud akong ma-save actually out of sa ilang ihatag. Murag kuan lang, out sa ilang ihatag siguro I think 1/6 or 1/5 lang ako magasto, no? Ingana lang jud ako magasto. So makatabang ni siya dako para sa akong financial independence or security goal. Kay ang akohang ang akohang medium term aim karon sa akong life, no, medium term, I can achieve it in 2 to 3 years, is to put up a passive income system nga makahatag sa ako og income replacement fund, no? So buti pa sabot nga ang kaning passive income system is ang iyahang ma-generate nga amount will be equals my active income, no? Ang iyang ma-generate nga amount monthly will be equivalent to my active income or pwede pod nga equivalent sa akohang expenses, monthly expenses. Kay actually ang akohang monthly expenses kay minimal naman pod kay naabot na mo ko sa point sa akong life nga kanang maski unsahon ako kagasto. For example, you will buy shoes, you will buy clothes,
murag wala naman nagpahappy sa ako. Murag lahi na nga level akong happiness ba, dili na siya kaayo material things, no. So ang gina-aim nako karon is kanang with the financial independence or security goal is kana bitaw I will have the option, the freedom not to work anymore. So not necessarily nga mag-resign ko sa trabaho, but I have the option to kanang kung di na kaganahan mo trabaho, dili na align sa imuhang sa akohang goals ang akohang workplace, so dili na ko mo padayon kay syempre as human beings naga-develop man ta, nagatiguang ko, so malahi man pud ang akohang goals, no. Ingon gani sa akohang papa, katumboy pa siya nga every 5 years naga-change daw ang tao, including his or her goals in life, perspectives in life. So kung dili na siya naga-match bitaw ang kung asa ko nga stay sa akong life with my workplace, so I think it's time for me to leave. But it doesn't necessarily mean nga mag-leave na jud ko sa akong current work, kay pwede man pod nga naga-align pa siya, no, sa ako ang goals in life. And nindot magud na nga kanang sa una man gud kay kanang when I feel so tired na, di ba, gaabot man sa point nga we feel so tired sa atong work. So na siya mga moments nga ingana. So kana bitaw murag feeling nako kay kanang murag slave jud ko kay hala nang murag kapoy na madi nga work oy. Dayon kanang murag magsulod bitaw usahay mo labay ra sa una-una nako nga kanang mag-resign na ka ako, di ba? Ingana man na normal naman ano kung kapoy na kaita. Then pero kana bitaw murag feeling nako kanang slave jud ko kay hala dili man pwede kay kanang kuan pa man wala man koy pang everyday. Unsa may akong kaunon, unsa may ako hang igastos sa ako hang mga panginahanglanon ana. So dili siya pwede, no, kay wala koy naipon nga enough, no. Pero kung ano naman good, kung naanak koy naipon nga enough nga I can resign anytime kay na naman koy passive income nga moabot maski di ko motrabaho. So kanang murag mas gaan bitaw siya sa loob nga kung moabot ka sa moment nga kapoy na kaay ka, you can just say nga you can allow yourself to feel and to think kung unsa jud ang ganahan nga ma-feel sa imong physical body. Makaingon jud ko sa akong kagalingon nga pwede naman sa ka mo resign kung ganahan ka, ana ba. Murag na freedom to choose kung sa jud atong ganahan in life, no, including sa work. So then ang unsa pa man ang mga that's number 3, no, financial security or freedom. Number 4 is ang ganahan jud pud ko nga kuan kanang makapublish in a high impact journal, no, and maka-focus sa research. So na-achieve ang pag-focus sa research when I come here. So na-achieve yun na ako because every day I'm doing research. And then nindot siya diri kay when you write something
For example, if you write something, mas or nag-encode kag data or na kay computer works, mas daghan ka og mahimo kay tungod kay bugnaw magud ang panahon. Bugna ang panahon. So, mura kag naka-aircon the whole day. So, wala nagiinit imong ulo, no, tungod sa kainit. O kanang murag kalmar bitaw ang akohang mind. So, and mas dagan kog mahimo, no? Mas dagan kog mahimo sa computer. I can encode more. I can, for example, ang ginahimo nako is gina-compare nako ang gina-compare nako ang amuhang algae, algae or algae samples with mga samples with mga references, published references. Kay I am trying to identify the genus or the taxonomic classifications of these algae. So, kanang maski the whole day ka nga mag-scan, mas ano siya, mas dili siya stressful. Murag kalma lang imong mind. Of course, except sa imong body nga napoy tension, but dili siya pareho nga grabe jud ka tension compared sa Philippines nga init ka yung panahon, no? So, then ang publications is hopefully mahimo namo. Tapos mapoy time and although naay mga challenges, syempre naman dyan na challenges. Maski asa ka siguro. Maski naka sa first world country, naman dyan mga challenges nga tungod kay busy, saka busy pod sa akohang mga teammates, sa akohang mga host scientists. So, not all the time nga nakatutok pod sila sa amuhang research, no? So, but it's okay. I think nga mahimo raman pod ang mag-publish sa high impact journal. So, kung makapublish magud ko sa high impact journal, it's a kanang big leap sa akohang scientific career, no? Dako dyan na siya nga kanang accomplishment sa akoha, and I will be very proud of myself kung mahimo na nako unta, mahimo dyan ako. Acha. Then of course, nakafocus sa research, no? So far kana raman pod ang akohang mga kuan, no, mga goals in life, no? Goals in life dire nganong ni anhi kog India. So far so good. So mauna nga kanang in moments like this nga kanang kuan bitaw kanang mingaw, may gani kay kanang anad mo pug mingaw. Ano mo kog mingaw mag-inusa ana. Tanaw ra mo kog YouTube. Kung or usahay magsulat ko. Galing kay karon kay di man ko kasulat kay di ko katrabaho kay wala ko'y laptop kay gahulang naman kog laptop dito sa akong host scientist. Pero okay raman kay para makapahuway pud ako hang mind for 2 days, no, kay diretso pud akong work katong mga ni aging mga adlaw ni aging mga weeks kanang maski weekend nagatrabaho gyapon ko, so karon magpahuway sa ta. Then anad naman pud ko nga kanang mingaw, so may gani kay naandad nako. Then usahay sa kakapoy or kanang kung sa physical exhaustion usahay may tabo po na diri sa ako, pero mas less diri compared sa Philippines. So makahuna-una magud ka nga kanang kung okay pa ba akong life. I'm on the right track ba? I'm on the right track, baby. I was born this way. Na pa ba ko sa right track or wala na, or murag dalihis na ko. So I think nga naa ko sa
I'm in the very right track, baby. I was born this way. Medyo ko sa right track. Okay man sad. So far, so good. I'm achieving man po ang mga things nga akong gina-aim para sa akong kagalingon. I'm achieving them. Kana lang. Bye-bye!